Yun, bakit yung mga ibang antingero bawal ang medalyon nila sa sementeryo, sa patay, sa simbahan? Ano ba yung mga ano sa kanila? Bakit mga bawal sa ibang antingero yan? Pero sa Team Happy Agimat hindi, no? Tara, may katanungan si Kuya. Pag-usapan natin. Let's go. Wala namang agimat, pero nasa puso ang tunay na agimat. Isigaw mo bro, ang lakas ng loob. Kahit walang agimat, laban tayo. Hepeng agimat, boy, walang makakahadlang. Basta nasa puso, tunay na agimat. Yeah! Yun, mapagpalang araw sa inyong lahat. Ito na naman yung Agimat, si Happy Agimat, Melch Agimat, pero wala namang Agimat, nasa puso, tunay na Agimat. Ayun mga Agimat, na pag-usapan natin yung katanungan ni Kuya. Katanungan po ni Kuya ay, bakit yung ibang antingero, bawal sa simentero, bawal sa patay, bawal sa simbahan yung kanilang mga gamit, no? Ito yung katanungan ni Kuya. Ayan, sa katanungan ni Kuya, no, ito po ay sa aral po ng Team Happy Agimat. Kung kayo po again sa aral ng Team Happy Agimat, ay pwede po kayo mag-left or mag-skip nyo na lang po ito at hindi po para makipagtalo po. May kanya-kanya pong aral at nire-respeto ko po ang aral nyo. Dahil po sa tanong po sa ating channel, ay sasagutin natin based po sa aral ng Team Happy Agimat. Yan. Maraming salamat at God bless sa inyo lahat. Kung may mga tanong po kayo, comment down lang po kayo. Kung kaya natin sagutin, isasagutin po natin. Gagawa natin ng video para mas maganda po. Hindi na po dinadaan sa chat. Basta na video po. Excuse me po. Ayun mga kagimat, no? Meron kasi mga tinatawag tayo ng mga hindi binyagan, mga bawal po sa sementeryo o sa iba kasi, ang tawag kasi dyan, hindi binyagan. Yun doon yung malalakas, sabi nga nila. Pero sa iba naman, hindi yun ang pagkapaliwanagan nila. Depende po sa konsagra nila, no? At yun po yung binibigyan natin ng respeto. Nire-respeto ko po yung aral po nila kung bawal po sementeryo sa patay or sa ating simbahan. Okay. Ngayon, ito na po kapaliwanagan ng Team Happy Agimat sa aral po ng Team Happy Agimat. Hindi po tayo again sa aral po nila kasi yun po ay aral po nila. Ang mahalaga po diyan, nakakatulong po yung aral nila at aral natin. Kung aral po nila ganoon, dahil may nagtanong po, sasagutin na po natin based po sa aral ng Team Happy Agimat. Sa kanila, kung bawal po ganoon, ay nagdidepende po sa kanila, maaari pong hindi binyagan or maaari po, depende po sa pamili nila sa kanilang konsagra para maging mas malakas po. No? Okay? Ngayon po, ito naman po sa Team Happy Agimat. Opo. Yan po ay kinukonsagro po sa pamamagitan po ng tatlong persona, ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Ang sabi nga, lahat na mapuntahan mo, masakupan mo at makuha mo mga bagay ay binyagan mo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Sila po yung tatlong persona tinatawag natin. Ang tatlong persona, ang Diyos Ama, Diyos Anak, Espiritu Santo ay solo Diyos. Kung tawagin natin. Tatlo na naging isa po. Isang Diyos po sila. Tatlong persona, solo Diyos o isang Diyos. Okay? Yun ang ating the creator po. No? Okay? Mga kagimat, no? Pag bininyago po sa tatlong persona, wala po silang magiging bawal kahit sa patay, kahit sa sementeryo at sa simbahan. At sa CR, wala din pong bawal. Matagal ko na po napaliwanag yan. Kung ngayon lang po kayo sa channel ko, at least piniliwanag ko yung katanungan nyo kasi mga papasok pa lang yung video. Pero yung mga luma, pumapanood yan na nagpunta po tayo sa sementeryo, nagpunta tayo sa CR, nagpunta tayo sa mga patay. Sa patay, nanggagamot tayo kahit may patay. Dala natin yung mga gamit natin, di ba? Kasi po, paano kung sabi nga, may kalaban kayo sa loob ng sementeryo, sa loob ng simbahan, di ba? Sa may lamay, paano po protektahan sarili nyo kung yun lang makakayahan nyo sa mga gamit nyo, di ba? Tapos po, sa pagdating sa simbahan po kasi, sa akin po talaga is hindi talaga magiging bawal kasi nga po, kaya tayo hindi magiging bawal yung gamit ko sa simbahan kasi nga po, dinadasal ko, Ama na sumasampalataya, Panginoon Maria, sa pamamagitan ng tatlong persona din po, makikita nyo naman sa loob ng simbahan. Kaya po hindi po siya magiging bawal doon. At lahat po ng aking kinukonsagra po, inihiling ko na maging kaligtasan sa buhay. Opo, at pangontra po. Kaya po inihiling ko, binibinyagan ko rin sila sa tatlong persona. Kaya po wala pong bawal ang ating magamit. Ngayon po, kung kayo against po sa aral nila, hayaan nyo na po sila. Ang focus nyo, bibigay sa inyong isang magandang aral. Kung kayo against sa aral nila at ayaw nyo ng aral nila, huwag nyo pong aralin at huwag nyo panoorin. Panoorin nyo, yung gusto nyo. Kung gusto nyo aral namin, panoorin nyo aral namin.
At yung aral namin, yun ang gamitin nyo sa ating mga gamit. Kung against po kayo doon, huwag nyo na pong gamitin yung kanilang aral at huwag nyo na panoorin kasi pasasama ng loob nyo. Ngayon, kung ayaw nyo naman sa amin, panoorin yung kanila, yun pong fokusan nyo. Kung alam nyo sa puso nyo kung ano mas mabuti sa puso at alam nyo mas maluwag ang puso at isip nyo na gawin yung isang bagay, din nyo po gawin. Ibig sabihin, doon kayo tinutulak kung saan kayo mapupunta talaga. Kaya ang agimat, no, sa amin po, sa Aral Team Happy Guide, kayo, sinagot ko po yung tanong niya, no, depende po yan sa pagkukonsagra po, no, nagkukonsagra at kung paano niya gamitin at kung anong aral po ginagamit niya. Basta yung aral po Team Happy Agimat, wala pong bawal sa sementeryo, sa patay, sa simbahan, o sa CR. Wala pong bawal. Kasi minsan nasa mall tayo. Solo lang tayo punta ng mall. Saan nyo po iiwanan yung gamit nyo pag magsi-CR po kayo? Sa labas ba ng pinto? Isiwanan nyo sa gwardiya. Baka mamaya wala na yun sa labas ng pinto. Hindi nyo pwedeng iwanan doon pag solo lang po kayo. Dala nyo talaga yan. Nasa bag nyo man o ano. Ngayon, kung nasa bahay po kayo, ang tinatawag natin yan is nire-respeto. Kung nasa bahay kayo at suot nyo lagi gamit nyo, ay ilagay nyo muna sa altar bago kayo mag-CR. Ako naman po kasi dito sa bahay, hindi po ako naggagamit pagdata sa loob ng bahay. Lahat ng gamit ko nasa altar po pagka po nasa bahay po ako. Yun. Yun po, no? Masasabi ko po, kung ayaw nyo po, ay huwag nyo panoorin yung kanila. Dito kami focus. Tapos yung sinabi ko nga po, binyagan nyo sa tatlong persona. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Comment down lang po yung mga may katanungan at sasagutin natin yan sa abot ng kaya natin. Maraming salamat. God bless inyo lahat.